Are you disappointed with your colleagues? I'm disappointed at the turn of events. Sabi ko nga kagabi, di ba? Ark! So read my face. Parang may gaslighting na nangyari. Hindi kaya gumamit ng iba't ibang mga salita para malito tayo. But kung ano pa man, tuloy ang laban para sa hustisya. Meron din tayong mga hakbang na nagawa. Napasumpa yung Senate President bilang presiding officer, nanumpa kami mga senador bilang senator judges, nag-issue ng summons para kina VP Duterte at yung kabilang panig na aprubahan namin yung rules of impeachment. Pero ano talaga, yung sobrang from out of left field yung approved motion na sabi nila, hindi ibig sabihing dismissed, pero sa mga sumunod na manifestations ni na senators, judges, Marcos at De La Rosa, kanila ring understanding at lumalabas na intensyon na suspended at saka dismissed or wala na tayong jurisdiction. So, do you think plano nila from the very beginning to remand, to return to the House? Kasi may mga ganong ugong even before. Well, lumalabas na may ganong plano, whether how long ago it was or how recently it was, nag-materialize dun sa proposed motion nila na babala na namin ni Senator Judge Pimentel. Masyadong maraming dangerous words subject to interpretation at saka ambiguity. So was there parang play ba yung nangyari kahapon that resulted to this? That resulted to remanding? Yung parang nagkaroon ba ng laro? Did they maneuver para it will go to that point? If it was a play or laro or maneuver, ang pinaka-importante ay anong actions talaga ang tinitake namin on the floor. At yung naging action kagabi ay precisely i-remand ang articles of impeachment balik sa House of Representatives. Hindi naman ito PBA finals. Bakit ginawa yun ng Senado as an impeachment court? Kung ang layunin lamang ay mag-certify ang House na hindi nila violate yung one-year rule dahil daw 3 o 4 na impeachment complaints ang ni-refer. Kung ang layunin lamang ay sasabihin ng 20th Congress, which, hello, doesn't exist yet now, na willing and able sila ituloy yung impeachment, napakadaling gawin yon sa pamamagitan halimbawa ng House prosecutors. Dahil originally, babasahin ngayong araw yung articles of impeachment. Yun yung original approved motion last Monday. Gaano bang kahirap, gaano bang katagal na sila ang mag-certify sa amin nung ganyang mga issue na dagdag gustong palinawin. So, diba? Pwede pa ba salvage? Magagawa pa ba ito salvage? Ang ugali namin ay tuloy ang laban para sa hustisya. For one, kahit dun sa approved motion nila, conceded na magko-crossover itong impeachment mula sa 19th hanggang sa 20th Congress dahil binabanggit yung 20th Congress. For another, nag-issue ng summons. As we speak, perhaps, sineserve na ni Senate Sergeant at Arms yung summons kay VP Duterte and sa kabilang panig din. Ma'am, ano mangyayari? I-reject mo ng House yung pag-reprimand? Hindi ko ma-preempt kung anong gagawing aksyon ng House sa pag-remand ng Senado ng articles of impeachment sa kanila. I will cross the bridge if and when we get there. Ano man ang maging tugon nila, it will be upon us again in the Senate as it should have been from the start na kumilos. Basta't kami sa minority, and I suppose kaming 5 na bumoto ng no na i-remand yung articles of impeachment sa House, gagawa pa rin kami ng mga hakbang para isulong ito, no? I-counteract yung pagpapaatras na sinusubukang gawin. Mama ko last, what were the emotions? Your feeling last? Were you angry? Were you sad? May I say all of the above? Mixed feelings, pero lalo lang tumaas yung fighting spirit ko. Kaya ano pa man ang nangyari at di nangyari hanggang kahapon, tuloy ang laban para sa hustisya. Ma'am, akit ba kayong Supreme Court or any of your allies? I don't know if any of the allies will go up to the Supreme Court, pero para sa akin at para sa amin, ang laban ay dito sa Senado dahil kami ang Senate Impeachment Trial Court. Thank you.
Thank you, sir.